Ayun mga boss, kala ko flat eh. Parang bigat. Ang bigat ng umangat siya kanina. Okay naman. Ayun, kumusta? Friday, last work day of the week. And yeah, before long weekend din today kasi Thanksgiving on Monday, so walang pasok. So pupunta kami ng Quebec bukas for 3 days, 2 nights. And ayun, Friday long weekend. Pag long weekend, ito yung mahirap kasi maraming hindi pumapasok, maraming nagkakasakit. I'm not sure kung totoo or hindi. Yun kasi yung sa company namin, actually ano siya, good and bad siya for company namin. Makwento ko lang. Kasi sa sick leave namin, unlimited sick leave kasi kami, wala kaming parang defined kung ilan yung sick leave na pwedeng gamitin sa isang taon. Parang ganun. So as long as halimbawa magkasakit ka ng 2 days or on the 3rd day, kailangan mo na mag-provide ng doctor's parang doctor's note or doctor's prescription, parang ganun. Ayun. Eh pag ganito, yun nga, marami nagkakasakit. Tapos siguro dahil na rin sa weather kaya nagkakasakit, but the timing kasi, although syempre give it the benefit of the doubt, diba? Baka totoo naman, but yung timing lang kasi medyo nakaka, you know. And anyway, yeah, nakwento ko lang kasi umaga, alas 2 yata ng madaling araw or before 2 ng madaling araw, may nag-message na hindi rin makakapasok. Actually before 2 yung isa, tas yung isa parang minutes lang after 2 AM kanina, hindi rin makakapasok. Ay, may sakit din daw. And kaninang alas 6 pagkagising ko ulit, meron na namang nag-text sa ibang site na hindi makakapasok, so I have to send one para mag-cover doon. Ayun, medyo yun lang yung struggle sa ganito, dahil pros and cons yung dahil sobrang generous na yung sick leave na yun. May mga nag-take advantage, but like what I've said, di ba sigurado kung totoo or hindi, but still, di ba? Anyway, ayun, kumusta na mga boss? 1 year ata nung last kaming nag-vlog, nag-video nila misis. Parang sa ano pa yata kami nung papunta kami ng Niagara Falls. Actually parang ganito rin yun, Thanksgiving din na ata yun. Hindi kami nagpunta ron, nung vlog kami. And ayun, kumusta na buhay-buhay? Okay naman kami. Pagbabago, wala namang pagbabago for me in terms of sa work. Yun pa rin naman yung work ko sa healthcare facility, pa rin yung work ko. Si Mrs. sa healthcare din, sa hospital naman si Mrs. Pero yung sa akin hindi siya hospital, pero we're categorized as hospital. Kaya nga kami may Health Ontario pension plan, parang ganun, HOOP yung tinatawag. And ayun, same pa rin si Mrs. Di naman niya kakalipat, mag 6 months na rin siya. Ako, lagpas na ako ng almost 1 year and 3, I think. Parang 1 year and 3 months. So ayun, dahil lang tayo ng Tim Hortons saglit. And yeah, let's go.
Good morning. I can have pumpkin spice muffin. Pumpkin spice muffin. Yeah, and medium double please. Thank you. Ayun, since Friday today, so pwede ako mag medium double. Normally Monday to Thursday small double lang. But since Friday, kasi mahina ako sa kape. So ayun lang ginagawa ko. Pag Friday, since di naman kailangan gumising na maga, although alis nga kami bukas kasi plano namin umalis ng 7 AM the latest, para hindi kami nagmamadali kasi 3 PM naman yung check-in namin sa hotel sa Quebec, sa Montreal. So ayun, kaya medium double and pumpkin spice donut na muffin. Sorry, ilang lagi yung lunch ko na rin yan kasi hindi rin masyado nakakapag-lunch sa trabaho kasi even sorry. Thank you. Kasi yun nga, even sa trabaho minsan or madalas hindi na nakakapag-lunch kung kailan na lang available kasi even lunch may meeting. Kasi maraming hinahabol ngayon. By next month may accreditation kami. Then ongoing din yung turnover ng building. May rami pa kaming meeting lagi with the project contractors. Pero finalizing na. Actually next week na yung final completion. So yun, marami lang inaayos, mga deficiencies sa building, mga kailangan pantapusin ng contractor, mga nakaligtaan, ganun, mga hindi natapos ng maayos. And yeah, in terms of sa mga equipment, almost everything's naman, mga more on civil works yung problema. So yun, ano bang balita? Wala masyadong, well, in terms of immigration, active pa rin naman kami sa immigration. What I mean, yes, parang lagi pa rin kami nanonood pa rin ng mga immigration news, Canada and even sa Philippines actually. Halos yun na nga yung pampatulog yung mga news sa Philippines ngayon. Sa Canada kasi ngayon, marami rin pagbabago talaga, kaso medyo consistent naman sila ngayon. So, ayun, so driving na ako sa highway, so siguro mamaya ulit. Ayun, dito na tayo ulit sa
tawag ba dito? City streets ba to? Pag ganito. Kasi wala tayo sa highway, so naka city streets na tawag dito. O City Avenue, or hindi ko alam. Not sure. Ayun, yun nga, marami nang nagbago, sobrang humigpit na, binawasan na yung cap or yung parang numbers of i-invite lang, even sa student, binawasan na yung parang allocation nata per province or per city, kung ilan lang yung i-approve. Malaki na yung ano, kasi malaki na yung binaba, kasi malaki yung naging effect niya, especially nung year 2023 yata, 22, 23, 24. Yun yung kasi yung peak na tumaas lalo yung presyo ng bahay, tumaas yung mga bilihin dito. Although I think around the world naman, globally naman yung inflation, but mas naramdaman lang dito kasi nga dumami yung ano, especially sa housing. And the sad part of it nga is, yun nga, maraming umuwi ng mga nandito na, kasi yung iba hindi na PR. Nakakalungkot lang eh. Tulad nung sa ano, yun nga, sa una sa work ni Mrs. Parang may naging ka-work siya dati, parang PSW ata yun dati, na yun nga, umuwi sila mag-asawa, na silang pamilya rin. Pinoy yun, Pinoy. Umuwi silang pamilya kasi hindi raw, parang wala na raw, may parang 20 yata sila dumating na una sila sa amin ng 1 year. And naka-receive daw sila ng parang notice to, parang ano na mag-expire na and out of status na, kailangan ng umuwi. Binigyan sila ng 90 days ata, no? Tapos yun na, nag-resign na ata yung kawork niya, no? Then isa pa, mas nakakalungkot naman yung sa classmate naman ni Sofia, yung panganay ko. Parang last school year, before matapos yung school year, kasi natatapos dito around June, before summer, or parang June katapusan. So I think parang May yata yun, o parang May or April, nagpaalam yung isang classmate niya, not Filipino, nagpaalam yung isang classmate niya, parang close friend niya din, na hindi na raw magtutuloy kasi ang sabi lang sa kanila is hindi raw pinayagan na ng government sila na mag-stay. So ayun, nalungkot. Para mangiyak-ngiyak siya nung nagkikwento. Tapos ayun, hindi, nakakalungkot nun pag mga ganong ano, di ba? Lalo pag naging ka-close mo na, or nakatrabaho mo na ng matagal. Although yung kamisis din niya naman nakatrabaho ng matagal yun, pero syempre kakilala pa din, di ba? Kasi mahirap pag ingat kabago-bago, tapos hindi pa sila nakapag-apply siguro kagad, nakakuha ng pathway for PR. Kaya yun, kinailangan na nilang umuwi. Ayun yung mahirap na part dun. Ayun, malapit na ako. Almost, biyahe, 20 minutes to 25 minutes. Mabilis lang yung biyahe kasi walang traffic. Kahit dito sa loob, stoplight lang yung yung nagpapatagal. Pero malayo din, 20 kilometers kasi yun. Kasi 20 kilometers papunta ko, 20 kilometers din yung pabalik. So malayo din. Parang parang yung sa dati ko ring work, parang from nung nasa Cavite kami, dito sa may GMA, SLEX ang daan namin, parang 20 kilometers din ata yun, papunta ng Alabang, or no, Ayala. Kasi sa Ayala ako nung dati, sa Ayala Museum. And yung isang building, yung dalawang building dun,
Yun, parang 20 kilometers din na tayo. Kaya ako nagpalipat nun lately before pumunta ng Canada. Kaya nagpalipat sa Alabang. Kasi mas malapit. Although malayo pa din kasi tapos yung toll pa magbabayad. Pero mas malapit pa rin compare sa Ayala Museum na layo, tapos mas mahal pa yung toll. Pero yun nga, 20 kilometers din to. Walang malapit kasi mabilis yung biyahe, but malayo talaga rin. Anyway, yeah, yun lang. Today, yun nga, Friday, magpapa-massage muna kami. Relax. Sila Macy, sila Rizal muna yung mauna. I think schedule sila ng 3 o'clock or 3:30 mamayang hapon. Then ako 6. Then si Ella kasi yung bunso, may ano siya, may taekwondo naman siya ng 6:30. Gusto niya munang umattend din doon. Gusto niya na mag-yellow belt eh. From white belt, gusto niya na mag-yellow belt. Pero may exam pala yun. Ayaw ko lang kung kakayanin yun. Anyway, yeah, yun lang. Ito yung building. Konti lang ng tao. Paras wala kang tao. Konti ng tao. That's the building. And yeah, that's the building. 4-story building siya. With school sa likod. Bale, yung 3/4 is actually parang 4/5 na siguro. 80% is parang clinical space, pag-treat ng mga bata with special needs. Then yung sa likod, may school yan, pero part pa rin yan ng inaawakan namin. Anyway, yun lang. Lang mga boss. Sige, mamaya ulit, or kung ano, baka separate video na lang pag para mamaya end sa biyahe namin tomorrow papunta ng Montreal. Okay.